Hindi ko po kabisado po yung sa Ba't dami mo po. sinasabing hindi po, kung di mo kabisado? Oh. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Sabi ko sa'yo, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling? Booking na, oh. It's still existing and it's still operational. Mayor ka, di ba? Opo, Your Hindi, Honor. dapat alam mo. Isa lang po yan, isang Kaya nga, tanong lang. isa lang para lang kay Lab. Hindi naman po love, Your Honor. Ano tawagan niya? Ani? So balikan ko na ngayon si Mayor Kalugay. Mayor, bukod sa marami-rami na naming mga negosyong itinanong sa inyo, pamilyar ba kayo sa Alicel, Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Kayo pa ba yung nagpapatakbo ng Alicel na yon? Hindi po, Madam Chair, pero bibigyan ko po kayo ng copy po, magpo-provide po kami. Ano po yung nasa kopyang yun na ibibigay nyo sa amin? Yung pong sinasabi po ninyo, Madam Chair, na Alicel Consumer Goods po. So anong pagkaalam nyo sa Alicel Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Sinong mga tao ang kanino nakarehistro yan? Hindi ko po kabisado, Madam Chair. Sir, hindi nyo kabisado pero mabibigay nyo sa amin yung papeles nun. Kukunin po sa office po sa BPLO, Madam Chair. Sinong may-ari nung Alicel na yan? Hindi ko po kabisado, Madam Chair, kaya magpo-provide po kami para ano po. Hindi ko po kabisado sa dami po nung ano po. Sa dami ng mga kumpanya na parang pinagsamang pangalan ninyo ni Go Huaping. Ay, hindi po, Madam Chair. Pwede nyo bang ibigay sa amin ngayong araw during this hearing bago kami mag-suspend, Mayor? Wala po kaming dala po, Madam Chair. Sino po si Joseph Mayrong? Kasi siya po yung registered owner ng Alicel business. Sino po yung Joseph Mayrong? Konektado din yata sa inyo yung taong ito kasi mukhang magkakilala sila ni Rahaina Kalugay, yung dati nyo yatang may bahay. Anak ko po yung ano po, Rahay na po. Anak nyo si Rahaina. Okay. So magkakilala po sila nung Joseph Mayrong? Opo, Your Honor. Opo. Sino po si Joseph Mayrong sa Alicel? Kasi sa papeles po namin, siya ang registered owner ng Alicel. Ay, yan po, sa pagkakaalam ko po, siya po yung may-ari po ng Alicel Oo nga po. Yun din po yung dokumento namin. Consumer Goods. Kilala po mo? yata, Opo. Your Honor. SP Pro Kilala Tempore. mo? Na-meet ko po sila nung nag-apply po sila ng permit po, Your Honor. Paano mo nakilala? Nung nag-apply ng permit sa opisina mo? Nung nag-apply po sila ng permit po, yung yung Alicel Consumer Ito bang po. Alicel Aqua Farm ay tuloy-tuloy pa rin nagfa-function to? Ano po, Your Honor, yan po ay nagpa-imbestiga po ako dyan po sa Aqua. Alicel Aqua po. Pinaimbestiga mo yung farm ninyo? Hindi naman po namin farm, Your Honor. Sige lang. Ano pinaimbestiga mo? Piniimbestiga ko po sa MAU, sa BPLO po, kung yan po ay nag-ooperate at kung yan po ay nabigyan po ng permit, Your Honor. O ano ang resulta? Wala po, Your Honor, hindi po nag-ooperate po yung... Hindi. Saan ba nakalocate itong Alicel Aqua Farm? Nakalagay po yan sa Bakiwon po, Your Honor. Sa Sual? Opo. Sa teritoryo mo? Opo, Diba? nakalagay po sa Sual yung sinasabi po ninyo. So ang Your Honor. sinasabi mo, hindi nagpo-function, hindi nag-operate. Opo, Your Honor. Okay, Madam Chair, I would just like to confront him with pictures of Alicel Aqua Farm that up to now, it is still existing and it is still operating. Okay, Mayor, ito ba yung Alicel Aqua Farm? Hindi po, Your Honor. Ano ito? Hindi ko po kabisado po yung sa Ba't dami mo po. sinasabing hindi po, kung di mo kabisado? Wala naman po kasing nag-operate po na Alicel Aqua Farm. Ito, maliwanag na maliwanag, Alicel Aqua Farm.
And it's still operational. Wala pong nag-operate po, Your Honor, dahil nagpa-imbestiga po kami. Pictures don't lie. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi Your AI Honor. to. Hindi katulad yung AI namin ni Alice Goo. Oh. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Sabi ko sa'yo, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling? Booking na, oh. It's still existing and it's still operational. Wala pong nag-ooperate, Your Honor, na Alice Aqua Farm po, Your Honor. Okay, ano yung mga nag-ooperate na negosyo ninyo? Okay, Madam Chair, if I may. SP Pro Tempore. Happy Penguin Resort. Sino may-ari? Ang may-ari po niyan si Madam Veronica po, Your Honor. Sino si Madam Veronica? Hindi ko po masyado... Veronica Seriano. Okay. Saan nakalocate ito? Tama, Mayor, Veronica Soriano. Opo, tama po. Ayun. Where is this SP located Pro at? Tempore. Yung Happy Penguin Resort. Nasa Sual po, Your Honor. Sual. Okay. Mayor, At saka, SP Pro Tempore, if I may, bagamat sinasabi niyong si Veronica Soriano ang may-ari, pero yung lupa na tinatayuan ng Happy Penguin o Happy Land Resort, lupa galing sa inyo, tama po? Hindi po, Your Honor. Naku, mamaya may ipapakita po ako, Mayor at SP Pro Tempore. Ito, tax declaration. Interesante to, tax declaration po ng real property indicating transfer of sale ng property sa pagitan ninyo at ni Veronica Soriano. So, muli po, galing po sa inyo yung lupa ng Happy Land Resort o Happy Penguin Resort. Tama po, Mayor? Opo, meron pong Yun. lupa na parang nasa kulang 4,000 square meter po. Nabinta ko po, Your Honor. And in fact, SP Pro Tempore, if I may just complete this point, ang sinasabing pa nga sa akin ng mga kausap namin, yung pong Happy Penguin ay talagang sa inyo. At mamaya may maipapakita kami yung cadastral mapping. Sinusubukan yung i-dispose of ang inyong mga properties. At mamaya ito talaga susundan ko pa kasi may kinalaman hindi lamang sa business interests nyo ni Guo Huaping, pero yung kasunod na tanong na yung papel ninyo sa pagtatakas niya. Dahil meron po kaming impormasyon na dun sa Happy Penguin, yung isa sa mga pinagtaguan ni Guo Huaping. Babalikan ko po yung puntong yun, Mayor. SP Pro Tempore. thank you, Madam Chair. Mayor, ang sabi mong owner ng lupa ay si Veronica Soriano. Correct? Opo, nabinta ko po sa kanya, Your Honor po. You were the previous owner. Kailan mo binenta? Hindi ko po matandaan po, Your Honor, kung kailan po nabinta. May ipapakita namin, SP Pro Tempore, yung dokumento ng sale sa pagitan ni Mayor at ni Ms. Soriano. July 15 mo lang binenta. Doon lumabas na itong this year. This year. Yan o, July 15, 2024. Ha? Doon lumabas na itong mga issue na ito. Mayor. Tama po, Your Honor. So binenta mo dahil lumabas na itong mga issue to. Hindi po sa Alright. lumabas po yung issue, Okay. Your Honor. Ito, marami kaming mga resibo na nakalap na nakalagay sa pangalan mo, Mayor Liseldo Calugay. Happy Place, Compound, Agbayani Street, Poblacion, Sual, Pangasinan. October to October of this year. October 2022. Maraming mga resibo nasa pangalan mo at nasa pangalan ni Alice Goo. Materyales ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Ha? Ano po masasabi niyo? Pakiulit po, Your Honor, yun po yung tanong. Hindi, itong mga resibong ito na nakalap namin, nakalagay yung mga pangalan ninyo. Mayor Liseldo, ang pangalan mo, Mayor Liseldo Calugay, lahat yung mga materyales for the construction of
Happy Penguin Resort. So inaamin mo talaga, sa'yo yung lupa pero hindi mo inaamin sa'yo yung resort. Ganun ba? Opo, Your Honor. Yan pong mga resibo na po yan. Yung kinakasama ko po ang nag-order niyan at Sinong kinakasama nyo? pribadong tao po. Pwede pong hindi ko na po banggitin at malilit din po yung mga anak ko na nabubuli po sila sa school, Your Honor. Pakisulat na lang po sa papel para sa aming kaalaman. Opo, Your Honor. Okay, sino itong Veronica Soriano again? Siya po yung bumili po ng lupa, Yes. Your Honor. Kilala mo siya? Kilala po ng aking kinakasama, Your Honor. Ano na? Kilala po ng aking kinakasama, Your Honor. Madam Chair, I move that we invite her to the next hearing, ito Veronica Soriano, to shed light. Comsec, pakiimbitahin natin Ms. Veronica Soriano sa susunod na pagtinig. SP Pro Tempore. July 15 mo lang na ibenta ito eh, no? Yes, July 15 of this year. At inamin naman niya, July 15. Alam mo, Mayor... At saka SP Pro Temp, if I may add ha, yung ganitong mga resibo, at meron din akong isa pa na pwedeng ipakita, pareho o similar sa inyo, ay resibo ng pagbili ng construction supplies ng 3-Link Q Farm din Yes. sa Yes. pamilyang Guo. So yung sa ibang resibo, si Alice Guo ang nakapangalan, ganun din po tulad sa inyo SP Pro Tempore, sa Majesty Lumber and Construction Supply. Meron nga resibong issued kay Mayor Kalugay, meron din pong itong Majesty Lumber and Construction Supply, resibong issued kay Mayor Alice Lial Guo. Pero pareho. Address 3-Link Q Farm, SP Pro Tempore. Yes, iisa lang ang supplier nila, yung Majesty Lumber and Construction Supply. Ito, Mayor Liseldo Kalugay, para sa 3-Link Q Farm, Malabobo, mga Tarem, Pangasinan. Dito rin, Mayor Alice Lialgo, 3-Link Q Farm, Malabogo, Malabogo, mga Tarem, Pangasinan. Oh, di ba ano? Obvious naman. Yung pong yung diniliver po na materialis po, hindi ko po alam kung saan na-deliver po yan, pero tumawag po sa akin si Mayor Alice po kung saan po makakabili ng mga murang construction Alam mo, supply hindi naman yan ang tanong ko eh. Bakit diniliver sa nasa pangalan mo, nasa ilalim ng pangalan mo ito resibo at nasa pangalan din ni Mayor Goo, ni Alice Goo. Ayan, ang dami oh. October 17, 2022, December 9, 2022. 3-Link Q Farm. Hindi ba sa inyo ito? Hindi po, Your Honor. Kanino to? Ang pagkakalam ko po, kila Mayor Alice po yan. Mayor Alice, sa ito? Yes po, yun po yung piggery ko po. Piggery. Opo. Bakit may resibo si Mayor Kalugay dito sa pagdala ng materyales? Pagbili ng materyales? Construction materials po yan siguro po. Hindi ko Yes, na rin po bakit nga maalala. nasa pangalan ni Mayor Kalugay iba? Hindi ko po nakita po yung resibo po na Ito, yan. papakita ko sa iyo. Oh. Pakita mo page. SP Pro Tempore, Mayor, kasosyo nyo ba yung buong Guo family dun sa 3-Link Q Farms? Hindi po, Madam Chair. So yung tanong din ni SP Pro Tempore kay Guo Huaping, bakit kayo ang nagbabayad sa inyo ini-issue yung resibo ng construction supplies para sa 3-Link Q Farms na panay pamilya ni Guo Huaping ang incorporators, siya mismo, si Miss Sheila Guo, Simon Guo, Lin Wenyi, at Guo Jianzhong, yung mga magulang. Anong kinalaman nyo doon? Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. Ang sabi ko, sige, mayroon kaming pinangkukunan na kumari po ni Ate Che
doon na lang po kayo kumuha. Kaya sabi ko kay Ate Che, kayo na lang po mag-usap at para maka-discount po sila. Your Pero Madam Chair. yung pangalawang resibo, Disyembre, na pinakita kanina ni SP Pro Tempore, sa inyo naka-issue, Mayor Kalugay, bagamat yung sa Oktubre kay Guo Huaping, kay Mayor Alice Leal Guo, naka-issue. Madam Chair, hindi ko po makita po yung resibo na Ito, pangalawa pakita mo, po. ano? Papakita din po namin. Pati kay Habang ipinapakita ni Mayor SP Pro Tempore kay Mayor SEC, nandito rin po kayo, di ba? Yes, sir. Attorney Flores. Sir, pwede niyo po bang hanapin yung Majesty Lumber na ito? Majesty Lumber and Construction Supply, owned and operated by Unihawk Commercial Holdings, Inc. At isubmit ang documents nila sa komite. Yes po. Salamat, Attorney. Madam Chair, Mayor, pinakita ko na sa iyo yung kopya nung tax deck nung July nung lupa na pinagbentahan ninyo. Correct? Ito, nakalagay July 15 yung binenta. Tama? Pwede ko pong makita po, Your Honor. Tama? Opo, Your Honor. Alright. Bakit bigla mo binenta? Medyo nag-ipit lang po, Your Honor, kaya... Hindi, kanina tinatanong kita, kaya mo binenta dahil lumabas na itong issue nito at umamin ka. Ay, hindi po, Your Honor. Wala naman po akong inaamin, Your Honor. Tinatanong ko sa'yo kanina ni. Wala naman po akong inamin, Bakit ka Your nagipit? Honor. Ang dami mo ng negosyo. Paano ka nagipit? At saka SP Pro Tempore, kung ganong kabilis yung sinabi niyong bigla, yung resolution granting authority to operate sa Happy Penguin Resort, July 9, 2024. Tapos biglang, less than a week Binenta? later, July 15, 6 days, transfer of sale of property sa kanila ni Veronico Sariano. Gusto po sana naming makipag-joint venture po ng kinakasama ko. Kaya lang po, medyo malaki po yung gastos. Kaya naisipan na lang po na ibenta po. Ka-endorse, sabi ni Madam Chair, ka-endorse mo lang sa Sangguniang Bayan ng Suwal noong July 9? July 9. Oh, sorry. Tapos, binenta mo kagad 6 days after. Nabinta po at yun nga po. Bakit nga, in-endorse mo na sa Sangguniang Bayan, bakit after 6 days bigla binenta mo? Hindi naman po lahat po yung property, Your Honor, nasa akin po. Ano? Yung property po doon po sa loob, hindi naman po sa akin po lahat po yun, Your Honor. Yes, I know, but binenta mo nga yung lupain mo after 6 days. Bininta ko po, Your Honor, dahil hindi nga po namin kaya po makipag... Okay, binenta mo yung lupa, pero may struktura na. Ha? Wala pa po, Your Honor. Anong wala mo? SP Pro Tempore, Hindi mukhang ba- yung mga buwan ng June at July ay mga buwan ng kagipitan ba to o kailangan ng malaking pera? Dahil based on a reliable source, Mayor, di umano, nag-withdraw kayo ng 150 million pesos bandang June 10 to June 20, 2024 sa Metrobank Dagupan, Pangasinan. Tama po ba yon? Wala po akong ganyang account, Madam Chair. Madam Chair, maybe we can ask Kamla to Yes, see SP to Pro it if Tempore. there was a huge withdrawal in the amount of 100 million during those time Attorney, in Metrobank Dagupan. Opo, Attorney Your Honor, Attorney Cabalite? Kabanlit, Your Honor. Kabalin. Kabanlit, Your Honor. Yes, Your Honor. Attorney Cabalin, can you please verify this reliable information? 150 million peso withdrawal by the mayor bandang June 10 to 20, 2024 sa Metrobank Dagupan. We'll check that, Your Honor. Thank you. Madam Chair, I will confront you with a picture of Happy Penguin Resort. Familiar? Are you familiar? opo, dahil yung kinakasama ko po ang nangontrata po Oo. dyan, Your Honor. O di may struktura na nga. Binenta mo. May structure, mayroon na pong building dyan, Your Honor. Pero doon po sa property na bininta ko po, wala pong nakatayo po, Your Magkano Honor. mo nabenta? Parang nasa 1.2 po. Magkano?
1.2, Your Honor. Million o billion? Million po, 1.2 million po. Kasama yung lupa o kasama yung improvements? Lupa Mayor, lang. bago kayo sumagot, i-acknowledge lang ng chair yung presensya ni Senator Robin Sukran. Ilan square meters yan? Kung di ako nagkakamali, nasa 4,000 square meter po. 4,000 square meters. Ano yung Opo, zonal Your value Honor. niyan? Hindi ko po sigurado, Your Honor. Ikaw ang Mayor, mayor, kayo di ang mo alam. mayor. Mayor ka, di ba? Opo, Your Hindi Honor. dapat alam mo. Itanong ko po sa assessor po dahil hindi ko naman po kabisado ang mga property value po. O, tanong ko. Pakitanungin nyo ngayong hearing, Mayor, at sabihin nyo sa amin yung zonal value niyan. Ngayong hearing po, Mayor, please. Opo, mamaya po at itanong ko po, Your Honor. Kasi tuloy nyo yung pagsagot kay SP Pro Tempore. Oh, Yung pong iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Nilagay po, kinero po sa akin ito dahil hindi naman po nila kilala po si Mayor Alice Go. Sorry, Mayor. October pa lang, yung naunang resibo ng Majesty Lumber, October 17. Mayor Alice Lealgo. Please, Mayor, pinapakita na po ni SP Pro Tempore yung mga dokumento sa inyo. Kilala na nila siya. Kasi nung October, meron silang malaking ibinili sa kanila. 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Guo Huaping kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. At hindi po care of nakalagay nakalagay lang issued to Mayor Iseldo Calugay. Opo, Your Honor, pero ang inutusan ko po dyan si Ate Che na sila na po mag-usap sa order po ni Mayor Alice, Madam Chair. Kung ano pa man, ang dami na naming naitanong sa inyo earlier sa dalawang resibong ito na nagli-lead back pa rin sa business relationship nyo ni Guo Huaping. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents, the deed of sale of Veronica Soriano and Mayor Calugay. So ordered. Comsec, please. 1.0, natanong mo na sa assessor mo? Magkano yung zonal valuation Hindi pa ng po, per Your square Honor, meter? at hindi ko po So, matawagan. 1 million, can you kindly compute, Comsec, 1,200,000 Opo, Your Honor. divided by how many square meters? 4,000 square meter. 4,000 square meter, approximately. Opo, Your Honor. Magkano? 300 pesos per square meter? Huh? Bundok po ito, Your Honor. Even though, 300, binenta mo? Pero bundok nga, pero ang ganda na naman ng resort mo dun. Hindi po namin Tapos resource, Your ito, Honor. Bundok, pero meron kang, ano yun, port. Diba? Ayan o. Sa municipal warp po yan, Your Honor. Ano? Daungan. Municipal warp po yan, Yan. Your Honor. Daungan. Opo, Your Honor. Okay. I surmise, Madam President, Madam Chair, that based on the testimony of Sheila Go during the first hearing, or during the previous hearing, na sabi niya, ang running time from Manila dun sa small boat ay 5 hours. I surmise na dito sila sumakay para sa kanilang escape. Alright. Dun sa Happy Penguin Resort, lately ba may mga yate na dumaong sa inyo resort? Hindi po namin resort yun, Your Honor, at wala po akong alam na yate po, Your Honor. O small boat? Wala din po, Your Honor. May helipad ba yung Happy Penguin? Wala po, Your Honor. Walang, alimbawa, meron bang mga nagla-landing na helicopter sa bayan mo? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, wala po. Talaga. Kasi maraming mga tiga-Sual
na namamataan na merong lagi lumalapag na R66 na helicopter dyan po sa lugar ninyo? Wala po, Your Honor. Meron ka bang helicopter? Wala po, Your Honor. Meron ka bang kakilala na may helicopter? Wala po, Your Honor. Kapamilya mo? Wala rin pong helicopter po yung pamilya ko po, Your Honor. Kapuso mo? Wala rin pong helicopter po yung kinakasama ko po. Sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, pero alam nyo ba, Mayor, kung nasaan ngayon yung helicopter ni Guo Huaping? Wala po akong alam na helicopter po. Yung helicopter po niya ay nasa Pangasinan. Hindi ko po alam, Your Honor. Specifically, nasa WCC Aeronautics School. Hindi ko po alam po yun, Your Honor. Mamaya, ipapakita ko yung photo ng helicopter, Mayor. SP Pro Tempore, Thank you, Madam Chair. Yes. Mayor, kailan yung una nakilala si love mo? Hindi ko po love, Your Honor. O kailan mo una nakilala si Alice? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 2016 po, Your Honor. 2016. Opo. Hindi ka pa mayor? Hindi pa po, Your Honor. Hindi ka pa mayor? Opo. Siya? Negosyante po ng baboy po, Your Saan Honor. kayo una nakita? Namit ko po siya sa Bamban po, sa farm nila. Bamban? Inimbita ka? Opo, Your Honor. Hindi po, naghahanap po ako ng magsusupply ng baboy. Mhm. Doon, isa po siya sa napuntahan ko po para mag-inquire po ng mga presyo po. Okay, pagkatapos itong issue na lumabas, kailan kayo huli nakita? Nung, kung di po ako nagkakamali, nung kasalang bayan po, Your Honor. Yung yung meron kang nasaan yung picture na yan? Yung pinakita kong picture nung nakarang hearing. Nanonood ka ba ng hearing? Itong Senate? Nanood po ko, Your Honor. Nasa hospital po ako noon, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, I could add here. May photo akong ipapakita din mamaya. Ito yung helicopter kanina na sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nasa WCC Aeronautics School sa Pangasinan. Pero yung pinag-uusapan din na kasalang bayan, may photo ako dyan ano yung connection nyo kay Duan Renwu? Wala po, Your Honor. Naku po. Kay Cassie Leong, ano pong connection ninyo, Mayor? Wala rin po, Your Honor. Kasi nandyan po sila dun sa kasalang bayan, nakababanggit nyo lang. May photographic evidence. Naalala nyo na po? Nung kasalang bayan po, marami pong kasama si Mayor Alice po pero hindi ko po kilala po yung iba. Oo, ipapakita po namin yung litrato. Naiba lang yung flow ng mga litrato namin. Pero nandyan po si Duan Renwu, andyan din po si Cassie Leong. Ito po ay February 2024, kasalang bayan sa Suwal. Mayor, yung Romance Garden Inn, pag-aari nyo? Hindi po, Your Honor. Kasi meron penguin din, no? Mahilig kayo sa penguin, no? Hindi naman po sa atin yan, Your Honor. Kasi madalas ka lang nandito sa Romance Garden Inn. Okay, yung mga pinabibigay nyo bang mga school bags? Namimigay kayo ng school bags Namimigay po kami, Your Honor, sa mga estudyante? sa mga mga bata po, mga estudyante. Alice, nung mayor ka, namimigay ka ng school bags? Go hopping. Sen, opo, meron po. Anong kulay? Kulay, para sa mga girls po, kulay pink. Para sa mga boys po, kulay Hindi. blue. Ikaw, anong kulay pinamimigay mong bags? Kung hindi po ako nagkakamali, kulay blue po yung binibigay ko po na bag. Walang Your Honor. kulay pink? Hindi ko po matandaan kung may kulay pink, Your Honor. Napapakita ko lang sa litrato. Mayor Dong. Yan, Bayan ng Sual.
Pink. Tama? Opo, Your Honor. Sa'yo yan. Galing sa'yo. Opo, Your Honor. Okay. Kasi hindi mo mapapagkaila. Bayan ng Sual. Ngayon, kanina tinatanong ko kung pink sa mo, hindi mo maalala. Ngayon po, nakita ko po. Yan na po yun. Because you're confronted with evidence. Oh, ito, kay Mayor Alice. Ito. Opo, first year ko po, minigay ko po sa kanila. Ano ito? Nagkataon lang? Katandem yung kulay ninyo? Your Honor, yung pong pink para po sa mga babae Oo po. nga. Pareho, oh. Pareho. Iba lang ang nakasulat na bayan. Bayan ng Sual, tsaka bayan ng Bamban. Isa lang ang supplier ninyo. Hindi naman po ako nagde-decide ng kung ano pong kulay. Marami po sa office po, saka mga bata at teacher po. Nagkataon lagi, no? Pati yung couple shirts ninyo, nagkataon din. Na-flash na. Oh. Tama? Opo, Your Honor, nagkataon. Nagkataon din? Nagkataon? Opo, Your Honor. Okay. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice, to. Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho. Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Yun Nagdala po pala eh. Wala kayo relasyon ha. February 14 mo pa binigay ha. Wala po, Your Honor. Yan po nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Okay. Pero tinaon mo February 14 ha. Opo, Your Honor, dahil po marami po ako binibigyan ng bulaklak, Your Honor, po tuwing February 14. Pero maraming bulaklak pero hindi ganito karami at kamahal. Isa lang po yan, isang Kaya kanon lang. isa lang para lang kay Lap. Hindi naman po love, Your Honor. Ano tawagan niyo? Honey? Miss Alice po. Wow. Wala bang ibang term of endearment? Wala po, Your Honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat, SP Pro Tempore. Pakinggan naman natin yung ating mga government agencies. NBI muna ako kay Attorney Magno, if I may. Attorney Magno, nung humarap po sa inyo si Kath, ano pong sinabi niya sa inyo? Good morning, Madam Chair. Good morning, honorable senators. When Kat visited our office, actually mayroon po siyang subpoena, but the subpoena was dated way before. So nung pumunta po siya sa ating tanggapan, it was ahead of the subpoena issued. So she went there together with her counsel at sinabi niya po doon na nagpunta po sila sa opisina para po magbigay ng kanyang testimonya at para din po linisin yung kanyang pangalan. O kasi parang voluntary yung pagpunta at pagharap nila sa inyo before yung subpoena, andun na sila. Miss Kath kasama ng abogado nila. Opo, lumalabas pong ganun, ma'am. Alright. Madam Chair. And could you say, kasi kanina nabanggit ko na rin yung usapin ng mga doppelganger, mga look-alike. Could you say na sadya gumamit sila ng mga look-alike ni Guo Huaping para malito yung mga law enforcement natin? Maari pong isa yan sa tinitingnan namin naging intensyon nila. At in fact, nung lumabas po yung mga ganyang impormasyon, ay nagkasikawa rin po tayo ng ating mga surveillance dito po sa mga sinasabing kamukha o sadyang paglihis sa ating mga law enforcement agencies. Doon po tayo sa sadyang paglihis. So, batay sa surveillance nyo at iba pang investigative processes nyo, anong masasabi nyo tungkol doon sa paglilinlang, yung deceit na ginamit ni Guo Huaping para pagmukhang tanga yung ating law enforcement agencies? Sa amin pong palagay, ito po ay hindi naman po namin sinasabing kanyang sinadya o ano, but ito po ay isa sa aming
obserbasyon. At kaya po ito ay aming sinundan at unfortunately, hindi naman po ito naging positibo. Hindi naging positibo? In the manner po na sinubukan po nating manmanan ang mga close associates at sa mga amin pong ginawang pagsusurveillance ay hindi po namin nakita yung presensya ni Mayor Alice Go. Dun sa posibleng paggamit ng mga look-alike para lituhin tayo, yun ba yung paraan para napirmahan yung counter affidavit at napanotaryo yon kahit wala na siya sa bansa noon? Isa po yan sa anggulong tinitingnan natin at sa ngayon po ay may mga ginagawa pa po tayong pagberipika dito po sa isang posibleng taktika po na ito. So posible rin na yung taong nakasakay sa sasakyan at ayon sa affidavit ni Kadante ay kumaway sa kanya at posible o malamang ay pumirma unless totoo yung kwento ni na Miss Kath at Miss G. Posibleng yung taong yun sa sasakyan ay isang look-alike lamang ni Go Huaping. May posibilidad po yan pero katulad po ng nabanggit ko, Madam Chair, ay binaberipika po natin to sa iba pa pong procedure para po matiyak po natin. Tapos paki-share po sa komite kung ano na ang alam ng Bureau tungkol sa paano umalis si Go Huaping. Sa ngayon, Madam Chair, ay patuloy pa rin po yung pag-verify natin. Although meron na rin pong mga leads na tinitingnan po tayo, siguro po pagka mas kompleto na po ito, ay may sasubmit po namin ang aming report. Well, maraming salamat para doon, Attorney Magno. I suppose isa sa mga leads o possible na mabubuo yung kwento ng kanyang pagtakas ay kung by sea totoo, kung by sea talaga, posibleng sa isang daungan gamit ang isang malaking boat tulad ng yate or maliit na boat. Isa po yan sa pinag-aaralan po at tinitingnan po natin, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Mga tanong naman sa Bureau of Immigration. Nasaan po si Sir? Yes, sir. Mr. Manahan. Sir, well, last week, the President decided to sack your predecessor in what appears to be reasons motivated by the failure of the Bureau to detect the escape of Go Huaping. In short, nasa lisihan kayo. So, wag nyo na po sanang pagtakpa ng inyong ahensya. As I'm sure you know that there's value in the Senate knowing saan ba nagkulang at kung may kailangan tayong iwasto. So, magtapat po kayo, Mr. Manahan. Do we have, at this point, credible information of BI officials having been bribed to facilitate the escape of Go Huaping? Magandang umaga po, Madam Chairperson, Your Honors and members of this Honorable Committee. With regard to that question, Madam Chair, the BI is still undergoing its internal investigation and rest assured po na after ma-finalize po any investigations or conclusions with regard to the investigation, we will submit to this committee. Again, ma'am, we hindi po namin madi-discredit na part of the investigation is also investigating our own personnel and our ports of entries and exits. So, as I mentioned last hearing, there's a possibility po na it's yung escape ay nangyari sa aircraft or sa sea vessels, but at this time nakatuon po kami sa sea path ng pag-escape po ng Go siblings. So we will submit, ma'am, once ma-finalize po namin ang aming investigation po. Thank you, Mr. Salamat po. Although the committee has heard that earlier and sabi nga dito sa giligon ni Senator Joel, ang tagal naman. Pero particular, meron po bang lumabas na balita mula sa intelligence community na
may high BI official ay tumanggap ng 200 million pesos mula kay Guo Huaping. Ganong ka panipaniwala ang ganitong impormasyon? Madam Chair, dun sa amount po na 200 million, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Kailan nyo na po mababalidate? Kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing at sinabi na rin po ng BI noon na iniimbestigan nyo na noon. As the soonest, Madam Chair. But When is the soonest, sir? if we have a validated information, Madam Chair, we will send. Within several days? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Madam Chair. How many days po? 3 days? 1 week? I'm sorry, Madam Chair, but I cannot commit. I can only commit if there's a validated information, Madam Chair. Of course, I understand that. So within a few days, We will try, Madam Chairperson. try your best.